Ang title po, no? Ang title na ating pong pag-aaralan, mga kapatid, pakita natin, brother. Tumatakbo pa lang para makita nyo. Okay? Takbo lang tayo, tuloy-tuloy tayo. Ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, ay ang pananampalatayang Hudyo po ay nakikita sa ating mga gawa. No? At yan po ay buhay na pananampalataya. Kaya po pinatakbo ko yan, no? Buhay na pananampalataya po yan, no? At magpapatuloy po yan. Ilan po ba sa atin ang nakakaalam kung sino po ang sumulat nito ng inyo pong pananampalataya? Wala, nakataas ng kamay. Po ang may akda. Walang sumulat eh. Walang pangalan ng tao. Meron po. At habang ang Biblia ay itinulad sa pamumuno na nasa paligsahan ng pagtakbo. Ibibigay yung buong lakas. Yan ang nais-man. Patuloy na ito sa iyong lalakbay. Kunin ng palatayahan natin from start, mga kapatid, yan ang buhay na pananampalataya. Buhay ang pananampalatayang Hudyo, mga kapatid. Santiago po, no, sa mga sulat, palataya ay may kalakip at nagawa. Sa pagkakataya. Lahat ng ganting po natin yung aklat. Ang Diyos po magpapaunawa, hindi po ang speaker. No po? Ang speaker po tumatayo lang siya para po paraanin ng Diyos ang bawat salita na naisin ng Diyos sa ating buhay. Pagmasdan niyo po, mga kapatid, alam niyo na ang bawat kalahok, sino po ba yung mga kalahok? Tayong lahat. Bata, matanda, tayong lahat ay kalahok sa paligsahang ito. Kung tayo po kalahok, mga kapatid, lahat ay tumatakbo. Pagmasdan niyo po, kung tayo po ay nasa track and field, napapansin niyo po, no? May guhit. Amen po ba tayo doon, no? May guhit. Para makikita niyo po yung direction natin habang tumatak tayo sa takbuhan. Hindi tayo lilihis sa guhit na nasasaklaw ng ating tinatahak. Diretso tayo. Ano po? Makikita po natin yan. Yan po ang magbibigay sa atin ng gabay
mga kapatid. At nakapalood din po dito, no, bilang atleta, ang mga mananampalataya na ikinumpara na tumatakbo sa paligsahan. Sabi niya dyan, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Walang nakaganon. Naka-steady. Tinitingnan po natin yung, gabay natin po yung scripture eh. Yung salita ng Panginoon ang nagsisilbing gabay natin. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtam ninyo ang gantimpalang nais ninyong makamtam, mga kapatid. Hallelujah, purihin ang salita ng Diyos. Pangalawang tanong, ano ang kailangan natin para magwagi sa paligsahang ito? Verse 25, kapatid. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Dito sa lupa po, gantimpalang panandalian lamang yan. Kung tayo po'y dating atleta, no, na tayo ay nagkakamit ng gintong medalya, panandalian lang po yan. Ngunit, spiritual, mga kapatid, may physical, may spiritual. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hallelujah. Susuriin po natin ang bawat salita na isinulat po na may aklat. Sige po, umpisa na natin basahin po ang nilalaman ng Hebreo at chapter 12. Kaya nga dahil napapalagiran kayo ng napakaraming saksi. Mga kapatid, sino ba itong mga saksi na to? Sino ba yung audience natin sa panahon ito, mga kapatid? Siyempre, una yung may akda ng sumulat ng aklat ng Hebreo. Mapapansin po natin mamaya dyan, no? At sino pa po doon sa chapter 11? Alam niyo po na pagtuunan ko ng pansin doon, yung hindi kapansin-pansin tao na namuhay bilang tao, si Enoch. May nakakakilala po ba kay Enoch? Ayoko na magtaas ng kamay. Praise the Lord. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, imaginin po natin, no? Nasa oval tayo. Lahat tayo po, no? Ano po ang instruction ng salita ng Diyos? Tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Verse 2, tuloy-tuloy po tayo, ha? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Ang number one po na saksi natin, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sapagkat siya po ang may akda ng aklat ng Hebreo. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Talatang 3, isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Purihin ang salita ng Diyos. Talatang 4, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan.
Tuloy-tuloy lang, kapatid. Nalimutan na ba ninyo? Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwaliin ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina ng Diyos o dinidisiplina ka niya sa mga panahon ito at sa mga lumilipas pang araw. Hallelujah. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Hallelujah. Amen, Lord. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa na sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Suriin po natin, no? Lahat po, no? ng ating pong nababasa, ng ating pong narinig sa oras na ito, mga kapatid. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? Tama po ba? Amen. At dahil diyan ay iginagalang natin sila. Hindi ba upang tayo'y mabuhay? Mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Makikita niyo po, no? Amang nasa lupa, ang inyong mga magulang, ang inyong mga tatay, nanay, no? Parents niyo po yan na dumidisiplina sa atin sa lupa. At makikita niyo po ang ating spiritual pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Spiritual. Physical, spiritual. Na maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Purihin ang ating Diyos na buhay. Nakikita niyo po, walang pagkukulang ang Diyos. Dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ang mga nangangalong na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip gumaling ang nalinsag na buto. Oh, hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat, pagmasdan niyo po itong salitang to, mga kapatid, ha? 14, 15, 16, tignan niyo po, ha? Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Yan, purihin ka, Panginoon, ha?
kung hindi daw tayo mamumuhay ng ganito. Pagmasdan natin, number 1, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Number 2, huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Number 3, pag-ingatan ninyo na huwag makiapig ang sino man sa inyo o ipawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Kaya po, lubos po ang pagpapasalamat ko sa inyo mga kapatid, nandito po kayo. Nangangahulugan na mahalaga sa inyo ang espiritual, mga kapatid. Nagbigay po ng isang halimbawa ang salita ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Iso, ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Kita niyo po, no? Pagkain. Physical na pagkain. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang. Nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Hallelujah. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita ng inyong mga mata, mga kapatid. Gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sanay. Ito'y may apoy. Imaginin po natin, no? Yung bundok po ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab. Nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. Ugong po, no? Parang yung ugong niya. Nakakatulig po. Okay? Nakarinig sila roon ng tunog ng trompeta. At ng isang tinig, nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao. Ano po ang kanilang naging reaksyon? Ang mga Israelite. Nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila. Sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talaga pong nakakatakot. Talagang nakakakilabot ang kanilang natanaw. Kaya pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Dahil sa narinig niyang salita ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ba'y nanginginig din kapag narinig natin ang takot? Ang takot po sa ating mga sarili? Salamat sa Panginoon. At hindi kayo nayayanig, natatakot. Purihin ang Diyos. Salit, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sayon at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon. Ilagay po natin, mga kapatid, ang ating sarili sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Nandun ako. Nandun ka, tayong lahat. Sabi niya po dyan, sandali lang hold lang tayo kapatid. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak. Sino po yung mga panganay na anak? Ikaw na tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas.
ng iyong buhay, ikaw yung panganay na anak. Na ang mga pangalan ay nakatala, saan po? Sa lupa o sa langit? Sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Hallelujah, Lord. Nilapitan ninyo, sino, mga kapatid? Ang Panginoong Jesucristo. Ang tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting gawa kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kilala niyo po si Abel at si Cain, nang patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Dumanak ang physical na dugo ng isang tao sa lupa. Balansing-balanse po, no? Ang ipinapakita po ni Scripture. Dugong iwinisik ng Panginoong Hesus, ang dugo ni Kristo, spiritual, physical dugo ni Abel. Kaya huwag kayong tumangging makinig sa Kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa Kanya dito sa lupa, mga kapatid, ay hindi nakaligtas parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? May nagsasalita po sa atin sa lupa at may nagsasalita sa atin na nagmula sa langit. Ganyan po na ang galing sumulat po ng mga Hudyo. Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon. Ngayon, sinasabi po ng salita, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, mga kapatid, isang buwan, isang taon, kung hindi ngayon. Sabi niya, dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon. Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing, aalisin ko ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na nayayanig. Mga kapatid, tinanong ko kayo kanina, nayayanig po ba tayo? Ulitin ko po ha, nayayanig po ba tayo? Ibig sabihin po, tingnan niyo po ha, malakas ang loob niyo. Matapang tayo at sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay Espiritu po ba ng katapangan o Espiritu ano po na nayayanig? Espiritu ng katapangan, mga kapatid. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na sasabing, alisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig, mga kapatid. Tuloy po tayo, 2 talata pa po, no? Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian. Hindi nayayanig, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Si Moses po, naalala niyo po, natakot siya na magsalita ang Diyos. Nayanig siya. Ganon din po ang bayang Israel. Huling talata, mga kapatid. Pagmasdan niyo po ang ating Panginoon. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Nakakatakot po ba ang ating Diyos? Parang nakita po natin ang ating Diyos.
sapagkat ang tunay na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok kahit saan ka magsuot. Ipagsusulit po natin mga kapatid ang lahat ng ating gagawin. Hayag man o lihim, mabuti man o masama. Mga kapatid, ang Diyos natin ay apoy na tumutupok. Amen. Tuloy-tuloy po. Meron pa pong sasunod dyan mga kapatid. 1 Corinthians chapter 9, beginning verse 24 to 20. Alam ninyo na ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Walang namamahinga mga kapatid. Walang nag-i-steady. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala, kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamtam ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad ni Apostol Pablo ay ang panghabang panahon. Kaya po si Apostol Pablo, tuloy-tuloy lang po siya. Walang tigil si Apostol Pablo sa kanyang buhay na pananampalataya. Talatang 26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Kaya po may lane, no, mga kapatid. May guide tayo. Yung mga manlalaro, may lane po tinatahak yan. No? Ang guide natin, mga kapatid, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. May direction po tayo. At hindi ako sumusuntok sa hangin. Tignan niyo po yung mga boksingero, mga atleta po. No? Kapag nagbitiw sila ng suntok, inaasahan nilang tatama. Kasi po napakasakit nun. Kapag ka bumitiw kang gano'n, walang dumapo sa kalaban mo. Bigat nun mo, umiit siya. Umiit siya yung lakas mo. Pero kung yun po ay kada suntok niya tumatama, mga kapatid, may puntos po yun. No? Okay, kaya po, kapag tayo susuntok, tangkahin po natin na tayo tatama. Pag tumama po yan, sigurado knockout. Okay? Tuloy po tayo mga kapatid. Hallelujah. Lord, salamat po ha. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil. Tignan po natin, imagine natin si Apostol Pablo po ha. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayon, hindi ako maalis sa paligsahang pagkatapos kong mangaral sa iba. At tignan niyo po, self-discipline. Meron po yan si Apostol Pablo. Siya mismo, si Apostol Pablo, dinidisiplina niya yung kanyang sarili. Tignan niyo po, no, pagkaka-illustrate po, no? Baka po siya, alisin din ng Diyos sa paligsahan. Kaya tumatakbo po siya na may disiplina sa kanyang sarili. Naalala ko po yung tatay ko po, nung kabataan ng tatay ko. Isang pito lang po ng tatay ko. Ang bilis ko na. Pag nakita ko lumalatag na po ang dilim, magka-alas 6, ang bilis ko na po tumakbo. Isang pito lang ng tatay ko. Sa pangalawa po, at pangatlo, nunahan niyo na po ako. May dala ng pamalo. Kaya makikita niyo po, no, may binanggit na pamalo. Gusto mo ba natin paluin? No, para maituwid lang tayo, mga kapatid, no? Minamahal kong kapatid. Subalit, pinahihirapan po ni Apostol Pablo, nagsasakripisyo din po siya. Mga kapatid, sa kanyang sariling katawan, sinusupil niya ito upang sa ganun hindi ako maalis sa paligsahang pagkatapos kong mangaral sa iba. Lahat po, no? Ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, mga Bible study leader, lahat po kailangan supilin natin mismo. At wag na pong mantong tayo sa santong paspasan. Ano ba?
Yan po. Sunod. Sa aklat po ng Pilipos, hindi sa nakamtam ko na, sabi po na Apostol Pablo, hindi sa nakamtam ko na lahat, alam ko na lahat ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtam ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Jesucristo. Susunod na talata, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Pagmasdan po natin ha, isang bagay daw po ang ginagawa ni Apostol Pablo habang nililimot ko po yung nakaraan ko, yung lumang pagkatao ko, at sinisikap ko na marating ang layuning nais kong makamtan. Na po, iniiwan na natin yung lumang pagkatao natin, no? Mga kapatid, at patuloy kang tatakbo sa iyong panibagong buhay, kapatid. Amen po ba tayo doon? Alam ko po mga kapatid na lahat tayo ay dumadaan dyan sa mga bagay na yan. Lahat ay babaguhin ng Diyos. Ang lumang pagkatao ay gagawing bago ng Diyos, mga kapatid. Akala niyo po si Apostol Pablo, sinasabi po ng Scripture, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtam, lahat ay babaguhin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Susunod po, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Patuloy at patuloy po siya. Upang makamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Hallelujah. Mga kapatid, salamat sa salita ng Diyos. Hallelujah. Okay. Simulan natin mga kapatid. Ano natin, dili-diliin natin ang bawat mga talata na atin po nabasa. Takbo po tayo sa Romans. Okay, andyan na po tayo. Tayo ay nangangailangan, sa ating pagtakbo po, pagmasdan niyo po, tayo ay nangangailangan ng tamang pangangatawan. Wala naman po, may nakita po ba kayong tumatakbo sa track and field po, no? Ng mataba po? May nakita po ba kayo? Natawa si sister. Meron po ba? Siyempre, mga balentinita ng katawan. Katulad ng katawan ni Pastor. Hindi po si Pastor Ed, ah. Hindi po si Pastor Dante. Yung tatayong pastor pong panibago. Okay, tayo ay nangangailangan ng tamang pangangatawan, lakas, at talino. At kasuotan sa paligsahan. Siyempre, gagamit ka po ng pang-atletang kasuotan po. Tama po ba, brother? No? Gagamit ka para komportable ka sa iyong pagtao. No? Kumbaga sana, kinukondisyon mo lahat. No? Ang iyong pangangatawan. Okay, next. Okay, sinasabi po sa unang mga talata po, mga kapatid, may tumatakbo daw po na merong nakabakay sa kanyang likod. May backpack. Siyempre, nahihirap naman nun, no, brothers and sisters. Kaya kailangan tatanggalin natin. Sabi po dito, no, tanggalin natin ang anumang balakid na kumakapit na nagsisilbing bigat sa ating pagtakbo. Ano po yun? Nasa inyo pong harapan, ang kasalanan. Yan po ang nagpapabigat sa tao.
Pagmasdan niyo po, no? Ang kasalanan po, nakakapit po sa iyo yan. Pag tinanong niyo po ako, no? Pastor, ikaw po ba may nakakapit sa iyong kasalanan? Pag tinanong niyo po ako, sasagot ko sa inyo, opo. Hindi nga lang natin pahihintulatan na lumagpas yan sa ulo natin. Amen po ba? Amen. Kung hindi, ibaba siya. Lahat po ng Kristiyano yan. Nakakapit sa iyo, nakabakay ang kasalanan. Although kasama mo ang Diyos, sinabi ng Diyos, kasama mo ang Diyos, nasa iyo ang salita, pero ang kasalanan po, anytime, pwede kang kainin yan. Like a roaring lion, ready to devour. Anumang oras sasaklaw, no? Gusto kanyang isubo, mga kapatid. Kaya po lagi kayong maging handa na ang mamayani sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya po sabi po, no? Sabi po ng may akda, tanggalin natin ang anumang balakid na kumakapit at nagsisilbing bigat sa ating pagtakbo, ang kasalanan. Sabi po ng salita ng Diyos. Kaya nga dahil napapaligiran tayo, mga kapatid, ng napakaraming saksi. Unang saksi ay ang Panginoong Hesukristo na siyang may akda. Mga kapatid, tanggalin natin ang anumang balakid o nakakabit ang kasalanang kumakapit. Ang tindi po, no? Dahil pa po ang linta, oh. Tingnan niyo po yung scripture. Dahil pa ang linta. Kumakapit. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Mga kapatid, praise the Lord, purihin ng Diyos. Sige po, tayo muna tayo po. Ako po ay malapit na mag-time, no? Sumobra na po ako ng 2. Palakpakan po natin ang salita. Purihin ng Diyos, na purihin po ang Espiritu ng Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos na buhay. Okay, mga kapatid, no? Dito po ako pag magtatapos pansamantala, no po, pag dumating po ang Biyernes ng gabi, via Zoom, ako pa rin po yung naka-assign po, no? Panalangin niyo po kami, mga naghahatid sa inyo ng buhay at mabisang salita ng Diyos.